Alright mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Salamat po sa mga naka-appreciate. Thank you. God bless po. Maganda yung setup ng ating ilaw. Medyo maliwalas. Binigyan lang natin ng konting kuhan at para maganda naman yung ating sounds. Okay. Pero hindi pa gaano kasi medyo pa question eh. Diba? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat at inaabot ng programang ito. Kung ano man pong mayroon kayong kultura, kung gabi po, magandang gabi, kung tanghali, magandang tanghali, kung umaga naman po, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po sa aming bansang Pilipinas ay alas 10:25 ng umaga. Okay po. Maiksi lang po siguro ang ating pag-usapan. Yung tungkol sa inilabas na Executive Order EO ng kasalukuyang administration, AO 81, number 81, yung 81, itong January 2025, na pagre-remove dun sa mga, di ba, National Security Council sa pangunguna ng mga dating Pangulo, Digong, PRRD, Erp Estrada, kasama pa yun, kung buhay pa si kung buhay pa, sana nga maganda pa ang kalagayan ng ating Pangulong Fidel V. Ramos, at yung kasalukuyang Vice President na si BP Sara. Inalis sila sa NSC, yung tungkol sa usaping pansiguridad na pinag-uusapan kung ano may tutulong nila. Tinanggal po sila dyan. Napansin nyo po, Executive Order 81 ni BBM Junior, di ba? Sa kasalukuyang administrasyon o Pangulo ng Pilipinas sa ngayon. Napansin ko, ito, nangyari na rin po ito sa panahon ng kanyang ama ni Marcos Sr. Ang nilabas na Executive Order din po ay number 13, Executive 13. Ginawa po yan February 24, 1966. Hihimayin natin yan, yung mga bagay na yan, kung anong kahalintulad o nagpa-pattern yung mga bagay na to o ano pa mang bagay na himayin natin mga kapatid. Okay? Sa ngayon, naglabas ng executive order ang ating Pangulong BBM tungkol sa pag-aalis do sa mga membro ng NSC, diba? National Security Council, yung mga dating Pangulo, na kung tutuusin mga kapatid, base sa paliwanag ng Executive Secretary, nilabas po siya ni SP Bersamin, di ba? Ni Bersamin, na base sa paliwanag niya, hindi daw akma ang ating Vice President sa kasalukuyan sa National Security Council. Kaya parang aayusin, magsasagawa ng isang pag-aayos. Base doon, kinukuha ko lang po, parang binubuod ko lang yung base doon sa sinabi niya. Kaya ginawa nung pag-alis sa BP Sara doon sa NSC na yan. Pero bati sa kasalukuyan, mga dating Pangulo rin tinanggal din po yan. Yung, di ba, si Erap, si Digong, si FBR, di ba? Pero sa kalakaran mga kapatid, ito napapansin natin. Sa mga nagdaang mga administrasyon, mga nagdaang Pangulo ng ating bansa, sa kalakaran, talagang membro po talaga. Inilalagay yung mga dating Pangulo, mga lumipas na Pangulo, mga nagtapos na, inilalagay talaga siya sa NSC. Totally. Kasi sila yung mga architect of policy, di ba, ng natin, ng mga nagdaang administrasyon, sila yung mga arkitekto ng pulisiya ng ating bansa. Kaya bakit inilalagay dyan? Dahil sa hinihingian sila ng mga tinatawag na advice kung paano, kasi siyempre dinaanan na nila to eh. Pero base sa kalakaran at kaugalian na, kasama po dyan yung Vice Presidente. Inilalagay talaga nila yan dyan sa ganyang kalagayan para makapag-contribute ng mga info or ano pa mga bagay na pwedeng maiambag
ng mga dating Pangulo at kasalukuyang Vice Presidente. Kaya ito'y kaugalian na po ito. Pero bakit nangyari po ito na tinanggal? Hindi natin, di ba? May mga bagay kasi po, nagsimula po ito nung mga kapatid, nagsimula ito nung ganitong sitwasyon. Nagtatanong po kung bakit tinanggal, di ba? Nagsimula po ito mga kapatid nung mag-live po ang Vice Presidente na BP Sara na isiniwalat ang mga baho ng mga to sa pangunguna ni BBM, ni Lisa at ni Tambaloslos. Nagsimula po yan. At doon natatandaan ko, hiningi niya yung minutes ng pagpupulong ng National Security Council sa tangka ng buhay ng Vice Presidente. Hinihingian sila ng Vice Presidente ng minutes, yung pag-uusap doon sa NSC na yan. Na hindi ata siya isinama totally talaga, pero hinihingi niya yung minutes, yung ano-ano mga detalye. Kaya diyan nagsimula yan. Malamang diyan nagsimula, opinion ko lang po malamang diyan nagsimula yung ganyang sitwasyon para alisin siya o alisin yung mga, bagamat parang na to, idinamay na lang talaga yung mga dating Pangulo para hindi masyadong halata, di ba? Ito yung mga opinion ko lang po para nga naman lahat, di ba, kasama yung mga dating Pangulo. Pero ang totoo, ang base sa tingin ko ay nagsimula yan dun sa live na isiniwalat niya yung baho ni Lisa na hindi naman nanunungkulan, wala namang mandato pero namimigay ng pera. Base ng Vice Presidente yan. Tapos yung tungkol sa mga reklamo ni Tamba regarding doon sa kasalukuyang administrasyon, isiniwalat din ng Vice Presidente yan. At yung kay BBM, tungkol dyan. Kaya yan ang tingin ko, nakikita ko na simula yan. Doon nagsimula yan kung bakit. Ang napansin ko lang dito mga kapatid, ito napansin ko lang to nung sa panahon ng kanyang ama na Marcos Sr., diniklara niya yan, ginawa niya yung executive order na yan, number 13, February 24, 1966. Pansinin niyo mga kapatid February. Tapos ngayon naman, yung junior, naglabas ng executive order, itong January na, ng 2024. Meaning, inagahan nila. Para bang hindi nila pinaabot ng February. Bakit? Mapag-uusapan parang may pattern. Diba? Yan, napansin ko, yun sa mga napansin ko mga kapatid. Parang inagahan nila yung paglabas ng, pero tingin ko mga kapatid, yung segue lang tayo ng konti. Malamang buo na to, bago December pa lang, yung mga middle ng December o palapit na ng December 25 o ano pa man, buo na ito. Kaya lang talagang kumbaga parang naghinahina o kaya itong February kasi pag naglabas sila ng executive order ng February, mapag-iisipan sila, nagtitrend di ba? Para bang ito yung pattern. Kaya tingin ko hindi nila ipinareho sa petsa o ipinareho sa buwan. Kasi medyo parang obvious ang dating, di ba? Kaya ginawa nila, inunahan nila. Baga, mas nauna, January, di ba? Itong darating na February na, di ba? Malapit na. Kaya nilabas na nila yung para hindi silang pag-isipan na pareho yung pattern, di ba? Ng senior at saka ng junior, di ba? Kasi February na, January sila naglabas. Yun, opinion ko lang po yun mga kapatid, di ba? Opinion ko lang po yan na talaga hindi nila ipinareho sa buwan. Bakit? Para hindi nga naman obvious ang dating. Diba? Yun lang yung opinion ko mga kapatid Pero ang ating nakikita dito, medyo masalimuot po ito. Itong bagay na itong pag-aalis ng Vice Presidente at ng ibang membro ng NSC na sa mga dating Pangulo, may nakikita tayo na anong mensahe na mayroon ito mga kapatid? Ito, di ba? Anong mensahe mayroon ito? Bakit nangyari ito? Bakit? Ito tanong natin, bakit? Anong mensahe? Kasi sa mga nakikita natin, di ba? Sa mga nakikita natin sa kasalukuyang administrasyon, parang mayroon silang pinaplano, di ba? Tatanong lang po kung totoo kung may plano talaga o ano. May mga pinaplano sila na hindi pwedeng malaman ng mga hindi nila kakampi. O katulad nung si Digong, si Erap. Bagamat ayaw nilang niya, parang sila lang ang gusto nilang makaalam. At higit sa lahat doon sa Vice President. Iyo'y opinion ko lang po
ako hindi po nagbibigay ng konkretong opinion ko po yun na mayroon silang hindi sa gagawin na mayroon silang plano na sila lang ang gustong makaalam at hindi malaman ng iba katulad ng mga dating presidente, di ba? At higit sa lahat ng kasalukuyang vice presidente Inday Sara. Yun yung opinion ko po, di ba? Kaya mabigat po 'yan. Ang kwan nito parang lumalabas mga kapatid, di ba? Di ba? Sabi nga parang mauulit, di ba? Repeating the situation fast, di ba? Nung sa kanyang ama. Parang ito yung sinusundan, yung parang ito yung pinaka-pattern. Nakikita natin yung pattern na sinusundan niya yung mga ginawa ng kanyang ama. Pero tayo ay observation lang po natin yan. Nag-o-observe lang tayo at nagbibigay lang tayo ng opinion kung ano ang nasa ating pangunawa. Pero hindi natin sinasabi na ito yung konkretong plano, di ba? Opinion lang po natin yan at nagbibigay lang tayo ng tinatawag na reaction doon regarding do sa inilabas na EO, di ba? Executive Order 81 ng kasalukuyang administration Bongbong Marcos Jr. Tungkol naman do sa executive order na nilabas ng kanyang ama Marcos Sr. para bang kinuha lang natin, inihalin tulad yung mga bagay na nangyayari na para bang yun yung pattern siya, di ba? Kasi bagamat January pero almost dikit sa February na ginawa ng kanyang ama. February 24, 1966. Before, di ba? Ito ang matindi doon, di ba? Dineklara yan ng Marcos Sr. February 24, 1966 before mag-declare ng batas militar o declare ng martial law. At iyon din bagay na yon, yung executive order na ginawa ng Marcos Sr., yung pag-remove din sa Vice President ni Fernando Lopez. Vice President niya yan, ni Marcos Sr., di ba? Si Fernando Lopez. Iyon din, di ba? Tingnan mo mga kapatid, di ba? Vice Presidente ng Marcos Sr., di ba? Naglabas ng executive order na hindi na isinasama sa National Security Council. Napansin niyo mga kapatid, di ba? Vice Presidente ng senior yan, di ba? Ni-remove yung Vice President niya before siya mag-declare ng martial law, batas militar, di ba? Ito rin yung nakikita natin, opinion at reaction at kwan lang natin, parang ating pananaw lang. Ito rin yung nakikita natin, imagine mo, di ba? Tinanggal, di ba? Naglabas ng executive order ang sa kasalukuyang administrasyon ni BBM ng number 81, executive order 81 na pag-aalis sa vice presidente at sa mga dating pangulo. Di ba? Pakiramdaman niyo mga kapatid, yung pattern, di ba? Yung pattern. Pero hindi natin sinasabi na ito nga po ang gagawin nila, di ba? Pero ang atin yung pattern na nangyayari sa ngayon, di ba? Kung papaano ginawa nung Marcos Sr., parang yun din yung binabaybay o sinusundan ng kasalukuyan Marcos Jr. Yung mga ganung bagay. Yung ginawa kasi ni Marcos Sr., di ba? Ganun naman, di ba? Pakatanggal, mga kwan lang, dineclare niya na, di ba? Nag-declare na siya ng martial law, di ba? Tinanggal niya rin yung vice presidente noon, di ba? Kaya parang may kwan siya, may pattern, di ba? Yung ating opinion lang po ito, pattern po, kita natin. Kung sila hindi nila nakikita yan o sila sasabihin gano'n, di ba? Okay naman kasi may mga kanya-kanya naman silang tinatawag na plan o ano pa man niya, kung ano man. Pero tayo, opinion lang po natin to na sana wag bigyan na kung ano pa mang nagbibigay lang po tayo ng opinion regarding do sa nangyari nung nakaraan sa kanyang ama na kasalukuyan ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa Marcos Jr., di ba? May siya, medyo masalimuot, di ba? Hindi natin alam kung anong mga plano, kung anong mga bagay, pero ang ating nakikita lang dito siguro, yung napapansin natin mga kapatid, di ba? Sabi nga sabi nga ni Lauren Marie, ito, pakinggan niyo po nabasa ko lang po ito doon sa post niya. Ito si Lauren Marie, okay? Ang sabi niya doon, history repeating itself is the universe asking us
if we have learned the lesson we were supposed to learn the first time. Yan ang sinabi ni Lorraine Marie. Para bang 'di ba? Parang nakikita niya yung pag-uli o nakikita niya na mangyayari uli yung nangyari nung nakaraan. Parang ganyan ang mensahe. Pero sa ngayon po, sa base sa akin sariling opinion, sa nakikita ko po natin sa nakikita natin pattern, 'di ba? Kung ano man yon yung mga bagay na naiisip nila o ano pa mang bagay na ano pa mang plano na mayroon silang iniisip sa kanyang katulad ng ginawa ng kanyang ama, ayan ang tingin ko ay, 'di ba? Parang ito yung sinusundan niya, 'di ba? Ito yung sinusundan ni BBM regarding doon sa mga nangyari sa nagawa ng kanyang ama. Na parang kasi ko na rin naman siya noon. Mulat na rin siya na noon. Natatandaan ko nung mag-EDSA 1, balik lang tayo balik lang tayo sa nangyari. Natatandaan ko nung mag-id sa uno, parang umiinit na ng paunti-unti. Nakita ko nagsuot pa ng kanyan ng camouflage yan si BBM. Diba? Nagsuot pa rin yan ng camouflage. Parang akala mo palaban talaga. Kasi nga nagsuot siya ng uniforme na pansundalo na nakita naman natin yan lahat. Alam naman natin yan na para bang ito handa siya sa mga pangyayari, di ba? Pero kumbaga, sabi nga, ang kasaysayan, hindi mo kayang, di ba? Ang kasaysayan, sandali lang mga kapatid, inom lang tayo. Ito nga pala mga kapatid, ito yung kwan. Kakao na tableya. Ito po. Ayan, kakao tableya. Masarap po siya. Pure kakao tableya. Ito yung production ng kwan sa DA, dyan sa may nabahagi rin ako ng mga pagpoproseso. Okay, sarap siya. Puro kasi po. Okay. Yung ating tinatalakay dito, yung kwan, yung opinion lang natin kung papaano o ano ang mga plano nila. Pero sa tingin ko at opinion ko, may mga plano sila na gusto nilang sila lang ang makakaalam. Opo. Kasi kita naman natin yan. Bakit mo kailangan alisin o bakit mo kailangan yung mga dating pangulo alisin o i-remove yung mga ganyang bagay o kaya dito sa current vice president, ba't kailangan mo i-remove? Diba? Kung talagang gusto mong mapaayos yung kalagayan o security ng ating bansa, makukuhan sila. Kumbaga, mahihingian mo sila, yung mga dating pangulo, mahihingian mo ng mga advices kung anong mga dapat. Kasi, kuha na sila, napagdaanan na nila yan di ba? Sila yung kayo, katulad ng Pangulong BBM, sila yung arkitekto ng pulisiya, di ba? Ng ating bansa, kung paano, di ba? Kung paano gawin. Pero yung mga dating leader ay malaking bagay din, tulong din, kung paano gagawin. Pero bakit ni-remove, hindi natin alam. Pero base sa opinion ko at aking opinion at sarili kong pakiramdam at aking di ba? Mayroon silang mga plano na gusto nila sila lang nakakaalam. Hindi natin alam kung anong mga plano nila. Pero base din sa pag-alis, alam naman natin. Gusto nila sila lang. Kaya medyo mabigat to o masalimuot yung mga ganitong klase na para bang, di ba? Kung tawagin nga ng iba na para bang nagpaparanoia, di ba? Natatakot ba o ano pa man sa isang parte na para bang alam mo yung mga ganitong klase, ang tawag ko dito yung anino mo, kinatatakutan mo. Yun ang isa sa mga makikita natin ako. Yung anino niya, parang yung sumusunod sa kanya, akala niya, yun na yun. Di ba? Yun yung kinatatakutan niya. Samantalang wala talagang kumbaga, kung pagbabasihan yung mga party ng mga di ba? Bumubuo lang sa isipan nila na may ganito. Kaya siguro natatawag ng iba na paranoia, di ba? Na natatakot lang sa isang parte na yung anino mo ay yun ang tumatakot sa iyo. Okay? Mga kapatid, sana nabigyan natin ng kaunting opinion pero napansin natin, di ba? Ito'y bahagi ng pattern to. Kita natin yung pattern kung paano ginawa ng Marcos Sr. noon. Yung mga bagay na yan ay parang ito rin. Nagkakaiba lang ng tinatawag ng panahon o kaya date o buwan. Pero halos magkadikit. January at saka February, magkadikit siya. Ito yung mga dapat nating napapansin mga kapatid. Ito yung dapat na nakikita natin.
Natatakot ba? Pero base doon sa mga nagtatanong sa akin, di ba? Sa akin, yung mga mahal ko sa buhay, lalong higit yung aking mga anak. Eh, sabi niya, Tay, taman. Eh, kwan na, wag ka nang kasi delikado o ano pa man to. Wala. Tayo, hindi naman tayo kwan eh. Hindi naman tayo sa isang party para mag, ano eh, di ba? Tayo, nagsasalita lang kung ano ang tama at mali. May nakita tayong mali, hindi tayo magsasalita, parang hindi maganda yun, di ba? Ito'y bahagi ng demokrasya ng ating bansa. Bakit nga ba ginawa pa yung tinatawag na 1987 Constitution na inilagay dyan yung tinatawag na Bill of Rights? Freedom of speech, freedom of choice, di ba? Nandyan yung kalayaan natin bilang demokrasya. Kaya sabi nga, sabi nga, ang buhay natin ay pare-pares tayong maglalao. Pare-pares tayong mawawala sa mundong ito. Tandaan yun mga kapatid, walang makakaligtas dyan. Lahat, una-una lang, di ba? Pero kapag hindi mo pa panahon, naniniwala po ako dun eh, kapag hindi mo pa panahon, kahit anong gawin mo, may mga nababalitaan nga tayo, di ba? Noon, ito na may alam niyo naman po yun, binaril pero nabuhay, di ba? Sinaksak 20, 30 tama pero buhay. Bakit? Hindi pa niya panahon. Ganun lang naman. Iyon yung mga prinsipyo ko sa sarili ko. Kung talagang ako, ito, kung mapapahama ko ano pa man o ano pa man bagay na para sa aking kaligtasan, hindi ko po, pinangangamba po yun eh. Bakit? Kung tutuusin, kota na rin naman ako eh. Bahagi ako ng EDSA Uno, di ba? Naging bahagi ako ng EDSA Uno at magiging bahagi uli second time pa around, magiging bahagi uli ng kasaysayan sa January 13, 2025 nagaganapin, di ba? Magiging bahagi uli. Sa tingin ko sa sarili ko, kuta na ako eh, di ba? Kuta na ako doon. Kumbaga, hindi ako naging kuwan. Hindi ako naging tagapagmasid, hindi ako yung tinatawag na dakilang meron. Hindi po ako ganun. Kasi marami ngayon eh, dakilang meron. Pero yung pa ang mga nandun, nung nakita na, ito mga kapatid, ng counting, kumbaga, dali lang. Konting pananaw. Yung mga dakilang meron, nung makita na yung bangka o yung barko, unti-unti nang lumulubog yun, nagsipaglabasan na. Nagsipagtayuan na sa entablado. Yun ang tawagin nga ni GPA, di ba? One for Enrile. Happy birthday po, sir. Sa haba ng panahon ng yung pamumuhay, congratulations po. Yun ang sabi niya, yung mga dakilang meron, yung pa rin daw yung mga, kung sino pa yung dakilang meron, yung pa yung nandun sa, bakit? Nakita na kasi nila, napalubog yung bangka, yun, sinamantala na. Pero po tayo, hindi po tayo ganun. Naging bahagi po ako ng EDSA Uno at magiging bahagi uli ng panibagong pagkakataon ng itong January 13, 2025. Kota na po ako. Kung ano man ang mangyari sa bawat, tayong lahat, gano'n na naman eh. May panahon tayo kung kailan tayo. Kung ano man ang mangyari, kung ano man yung bagay na yon, at least, di ba? May nagawa tayo na hindi tayo naging pikit mata. Hindi tayo naging bulag, hindi tayo naging pipi, di ba? Tumayo tayo kung ano ang alam natin tama. Yun, mangyari man ang mangyari, kung ano man ang mangyari, kota na po ako. Di ba? Kota na po ako. Sa una pa lang, naging bahagi rin po ako niya. Kaya itong mauulit, kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon na maulit nga ito, ikinagagala ko po yun. Maging bahagi uli ng pagtatayo o pagsasalita, pagsisigaw o pagsasalita tungkol sa mga bagay na alam natin tama. Lumipas man tayo o maging ano pa man ang mangyari sa atin, pero may nagawa ka. Ito ang tandaan natin mga kapatid. May nagawa kang tama para sa iyo. Di ba? Para sa bayan. May nagawa ka. Iyo'y bahagi ng ikagagalak mo na rin. Kumpara naman dun sa mga tao, o hindi ko sinasabi wala akong kuwan. Kumpara naman dun sa nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Di ba? Natatakot sa isang party na bagay na para bang alam naman natin, di ba?
mapanganib o ano. Ang akin po kasi, ang prinsipyo ko sa sarili ko, mga kapatid, alam kong risky o risk yung mga bagay na yan. Pero gusto kong lumabas doon sa comfort zone ko na yon. Gusto kong ipakita sa sarili ko o sa ibang tao na hindi po ako doon nananatili sa sa isang parte na yon na gusto kong sabihin pero hindi ko magawa. Hindi ko ugali po 'yun. Lumalabas po talaga ako doon sa comfort zone ko. Isinisiwalat ko yung mga bagay na gusto kong gawin. 'Di ba? Gusto kong magsalita, gusto kong tumayo, gusto kong ipakita na hindi po ako ganun. Pag alam kong mali, mali. Kaya lagi ko sinasabi, kaya tinitindigan ko po yan. Nagsasalita po ako, nag-i-speak up po ako. Dahil alam kong mali. Alam kong makikinabang dito o ano pa mang bagay na makapag-contribute ka ng mga sinasabi o mabigyan mo ng kamalayan yung mga ibang Pilipino. Mabigyan mo ng kamalayan kung ano na po talaga ang nangyayari. Di ba? Iya'y bahagi na ng iyong, hindi naman sa sinasabing laban. Hindi po eh. Ito'y bahagi ng pagsasalita laban o ano pa man laban sa mali. Di ba? Pero yung sasabihin na lumalaban sa kasalukuyan o lumalaban sa gobyerno, hindi po. Tayo po nagiging mulat lang, ipinamumulat lang. Tingnan mo mga kapatid, bigyan ko kayo ng isa pang di ba? Ginawa yung budget ng 2025 ng BICAM, na-ratified na po yan. Pipirmahan na lang, di ba? O bakit nung maraming mga nagsasalita na ibang mga vloggers o ibang mga na nagsasalita regarding do sa budget na yon, di ba? Tingnan mo man nangyari. Kung hindi sila nagsalita, kung hindi tayo nagsalita sa tungkol doon, napirmahan yon. Pero dahil nakita nila yung pagsasalita at may binito sila. Di ba? Ganun lang mga kapatid. Napamulat natin, na alam naman natin na mali. Di ba? Ipakita natin, ayun, nag-action sila. Nagkaroon samantalang pipirmahan na lang dapat yon. Di ba? Ibinito nila. 192 billion atang naibito nila diyan. Di ba? Ganon. Ibig sabihin, makuan siya. Natawagan sila ng pansin. Yung mga bagay na ginagawa natin pagsasalita, natatawagan sila ng pansin. Kaya ako, hindi po ako sa isang parte na para kunyari, para ikinatatakot. Hindi po. Lahat naman tayo may takot eh. Lahat naman tayong mga tao may takot. Pero yung gawin mo isang parte na natatakot ka para sa sarili mo na kalagayan na hindi ka magsalita ng tama at hindi mo ipakita sa madlam yung tinatawag na yung ipamulat sa sambayan ng Pilipino yung mga nangyayari sa ating bayan, yun ang mali. Di ba? Kaya dapat ipamulat lang natin, ipakita lang natin, ano man ang mangyari. Di ba? Pero hindi ko sinasabi sa inyo eh. Ako, iyon po yung prinsipyo ko. Masaya ako. Kota na po ako eh. Kotang-kota na po ako. Kaya kung ano man ang kaganapan, tatanggapin ko ng buong buo. Basta ako, pag nakita kong mali, tatayo at magsasalita ako. Hindi pwedeng hindi ako magsalita. Doon sa parte na alam kong mali. Kaya sana naintindihan nyo po at nakita nyo kung bakit ganito. Diba? Kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan, diba? Dahil sa iba nagiging bingi, nagiging bulag, lalong higit yung mga bayarang vlogger. Kinakain na lang nila, yung baga parang yung parang kahit mainit, pinipilit nilang kainin. Bakit? May kaakibat na binipisyo sila eh. Kaya nagagawa nila yon. Samantala kung iisipin nila, ang apektado dito yung pamilya niya, yung magiging apo, yung anak niya, magiging apo niya. Pero bakit parang ipinipilit na lang? Bakit? May kaakibat na binipisyo po kasi. Mga bayaran po kasi. Kaya ganon. Kaya sana naman naintindihan natin at nakita natin. Basta mga kapatid, ako, sinasabi ko lagi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama at magtulungan tayo. God bless po sa inyo lahat at ingat po kayong lagi sa lahat ng pagkakataon. God bless po.